Kaya pagpasok nyo ito, makikita nyo. So, ayun yung entrance doon. Pagpasok nyo, bibili kayo ng ticket doon. Or kung magbubook kayo sa club, pakita nyo lang yung voucher nyo. So, apat kami. Nag-add na lang kami ng 600 pesos para may tour guide kami. Tapos may lahat ng activities. Tapos binigyan natin kami mga pagkain. So, first stop is yung Parakeets. Ayan. So kami yung kauna-unahang tao dito, dumating kami 7:30. Tapos pinapasok na kami. Sabi pa kayo po sa kanila mo. Hey, where are you going? Hello. And Bunny Village. Let's go! Ayun o. So, ayan. May rabbit feeding tayo dito. So, yung next na attraction is goat. Ayan. Ay, may rabbit din pala dito. Ba't hindi nakawala to? Nakagat? Hindi, binawad lang po sir. Goat to. So, goat. Capra, Grus, Circus. Ano? Ang lakas kumain, Drake. Miniature horse naman. Miniature horse. Sila sa ibang bansa po, pang-guide po sa mga bulag po. Tsaka ang height po nila is 3 to 4 po. Yun po yung pinaka-maximum na height po nila po. I-train po. Ano yan, Tamil? Ayan, so next ka natin magkakatabi lang naman. So ito yung kanilang cow na may 5 paa. So ang pangalan daw niya is Bull Test 5. Ayan. Oh, Drake, kagkatigi. Di man. Pwede po yung pakain naman. Meron nga siya 5 paa. Bigyan mo kami So 1, 2, 3, 4, 5. Meron nga siya 5 paa. No? Opo, 5 po. Kaya po naging 5 kayo pakapo. Ay, tas nagagalaw niya ano. Opo. Ang galing ah. Tapos ang tawag po sa mga lalaki po na dangay po is Jack po. Sa mga babae naman po is Jenny po. Kaya po naging white po yung si Alvar nakakamaw po is kinulang po siya sa melanin po. Pwede po siyang gamitin for farming po pero hindi po pwedeng pagtagalan po sa araw po. Araw. Kasi po magkakaroon po siya ng skin cancer po o skin disease po. Sir, wag lang po yung hanapin sir, baka makasawag kayo sir. Nasawag na po ko niyan sir eh. Oh. Para may Ano sunod natin? flower garden po sir. Ito na yung Orchid Pavilion. Oh, may pool dun. Ito, telephone booth. And so, after ng Orchid Pavilion, no, pumunta na tayo sa may Bees and Butterfly daw. So, ayan yung Infinity Pond. May mga hito at tilapia daw dyan. So, ito yung ibibigay natin ticket dun sa may Bees and Butterflies para makapasok tayo.
So ayan, pag nag-avail kayo sa Klook, no, 200 pesos lang each. So dito kasi pagdating nyo dito, yung entrance is 249. Makakatipid kayo ng 49 pesos. So, ayun, i-offer naman nila sa inyo pagdating nyo sa labas. Kung gusto nyong i-try yung all activities nila, no, for 600 pesos. Kaming apat na yon. So yun, bibigyan kayo ng may tour guide kayong sarili, may bibigyan kayong pagkain ng mga animals dun, no. Tapos ayun, ito bibigyan kayo ng ticket para dun sa Bees and Butterfly. Ayan, so ito na yung kanila. Matagay po sa inyo. Hello. Entrance. Hindi ba nangangagat yan? So before po tayo magsasalang po ng garden, pwede ko po kayo i-take dito ng pictures. I can use one of your phones po para picturean po Okay. kayo. Ayun. Ay, may butterflies. So here po I'm going to talk about the life cycle of a butterfly o yung tinatawag po natin metamorphosis. So si butterflies po, they start as eggs. Ito po yung eggs po ni butterfly. Ito pong tiny white circles outside the bottle. Ayan po, Okay. ganyan lang po siya kaliliit. After 3 to 5 days po, saka po siya mag-hatch into a caterpillar. Ayan po siya, ma'am. Yes po, yung po maliliit na yan. So yung mga eggs po natin, pag naging caterpillar na po sila, ang caterpillar po ni butterfly is safe to touch and safe to hold dahil hairless po sila. Unlike po kasi yung higad, si higad po kasi may buhok, which is specifically for moths po sila. And we have here the white pattern butterfly o yung tinatawag po nating dancing lady butterfly or si paper kite. Meron po silang 1 month of lifespan and usually po silang ginagamit or pinapalitan sa mga wedding occasion. Ayan po, so si butterflies po natin, harmless po sila dahil wala po silang teeth or mouth, di po sila nakakakagat. Meron lang po silang tube-like tongue na tinatawag po nating proboscis. Yung proboscis po ang pagkuha nila ng pagkain such as pollen po from male flowers and nectar po from female flowers naman. At po yung mga butterflies po natin, pag nagme-mate po sila, yung bottoms po nila are attached to one another and after 2 days or 48 hours, namamatay po ang male butterfly kasi napupull out po yung organs niya and nata-transfer po yun sa body ni female butterfly. Ooh. Yes po, nagsasacrifice po yung mga lalaking butterfly natin. Ayan. So dito naman po, ito po yung insectarium po natin. Ayan po. So here po, ito po lahat sila, patay na po, preserved na. And all of them are butterflies except for this one at the center. Yan po yung tinatawag nating mariposa. And mariposa po is a moth. So yung mga moth po natin, ang opposite po nila dahil po higad po sila originally, may pagka-powdery or hairy din po yung wings nila. Unlike po kay butterfly. And dito po natin kinikip yung mga caterpillars po natin sa loob po ng larval station. Yes po. Gusto niyo humawak ng caterpillar? Ayan, kukunin natin yung caterpillar para mag-station yung mga caterpillar. Ayan, harmless din po si caterpillar ng butterfly natin. Wala po silang buhok, hindi sila makati sa balat. And hindi po sila spiky. Jelly lang po yung feeling nila. Awan. Ayan po, ganito. Ayaw. It's okay, baby. Drake, touch it. Touch it? Yeah. It's okay, they don't bite. They only eat leaves. Sige Ayan, na, go. don't worry si ate nga, oh. Ayan, hindi Come on, naman po ikaw sila Drake, you Drake. masakit. Come on, touch it. Ganito, ah. Just touch it. Okay. Ilang days siya bago siya mag-turn to Yung mga caterpillar po natin, may specific size po sila. So when they reach their desired size, they go up and hang themselves and then after 10 to 15 days, nagiging chrysalis or pupa na po sila. Okay. Naging ganito? Yes po, ito yung mga chrysalis po natin, we transfer them here in the pupal This is station the for chrysalis. observation na rin po. And ito po yung mga, may bagong hatch po tayo dyan ng butterflies. Touch na to pala. Ayan. So, ito pong chrysalis natin, yung mga yellow po, it indicates na bago-bago pa po yung mga chrysalis. After 7 to 10 days po, mag-hatch na sila, si butterfly po nakahang, and nagiging transparent na lang po yung chrysalis nila. Ayan. Baka si butterfly gusto niyang hawakan. Ayan po. So, si butterfly po natin, nakahang lang po siya, kasi basa pa po yung wings niya, bagong hatch po kasi. Ayan. Dito pala dito. Oh, Drakey. Ay, sige po, dyan po tayo. Ito ang lights po. Good morning po. Welcome naman po
tayo here sa honey house po. So we call this honey house po because dito po kami, yes po, dito po kami nagkikip po ng bees and we also harvest po the honey. So yung group of bees po, we call it colony po, just like ants. Then there are two occupants po, which is si queen bee, the worker, and the drone. But unfortunately, we cannot see the queen bee po. Kasi si queen bee po is sensitive to the light, that's why she's always hiding at the back po. Even though ibalik namin siya in the front, bumabalik lang po siya sa likod. So si queen bee po nag-lay po dyan ng eggs po daily. 1,500 to 3,000 eggs per day, araw-araw po. And she can lay 2 kinds of eggs po, which is si worker and drone naman po. So si worker po are the female bees po. All the duties and responsibility po inside the colony must done by the female po. So masisipag. Unlike po kay drone, we call it the laziest or the batugan. Mga lalaki po. Walang ginawa, they just eat, sleep, playing mobile games. Yan, mga ML, Minecraft, Roblox. Sarap buhay. Joke lang po. Ang main purpose lang po niya is just to mate kay queen. Nasa kanya lang po yung lahi. But after he mates nga lang po, namamatay din kasi napupul po yung kanyang organ and connected po yung sa kanyang bituka. That's why he died. So dito din po nila ini-store po yung honey po. So if the honey is ripened po, they close it with wax po. Ito po yung sample wax natin. Yan. So kapag we want to harvest the honey na po, we need to scrape po muna siya both side to uncap the hole. Then this spring po, we put in the machine lang po. Then spin it lang po. When the honey will drop, then we bottles store po ng fresh, raw, and natural. We don't process it or we don't cook it. Once we cook po kasi ang honey, there are no nutrients at all na po for sweetener purposes na lang. That's why kapag gumagamit po tayo ng honey po natin sa tea or sa coffee, dapat po lukewarm lang, not boiling, no? Kung nagre-react po yung enzyme na meron yung honey, nag-iba na po yung texture niya, kaya kailangan mo dun lang. Okay, it's all plastic po. So yan din po yung food that has no expiration po, hindi na papanis or nasisira, basta po pure ang honey. Diyan matatagpuan ng forever kay honey. Ito kasi honey, diba? Uy, may pet cemetery dito.